Para sa ating next viral story, against all odds, tila sinakluban man ng langit at lupa, iniwan ng magulang, namamalimos sa murang edad at nanirahan kung saan-saan. Iginapang ng binatang si Eugene ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos pa sa prestiyosong Ateneo de Manila University. Mag-isa man sa buhay, hindi ito naging hadlang para sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Ang aking eksklusibong panayam kay Eugene de la Cruz, panoorin sa report na ito. 2019, 2021 at 2025. Sa likod ng ngiti ng binata tubong Leyte na si Eugene sa graduation photos na ito, nagtatago ang masalimuot na kwento ng hirap at pagbangon. Sinong mag-aakala na ang graduate na ito mula sa prestiyosong Ateneo de Manila University ay dati lang namamalimos sa mga lansangan ng Maynila? I gave up on myself like multiple times already. Maybe because like I always pray to God na parang Lord, bakit po kailangan ko ma-experience yung mga ganito? Lord, bakit po parang ay Lord, kung kukunin niyo na po ako, parang I wouldn't complain at all. Kasi sabi ko parang hindi ko na po alam if mabubuhay pa po ako kinabukasan. Kasi nga parang gutom na gutom ka, uhaw na uhaw ka. Sa murang edad na 12, sinalo ni Eugene ang bigat ng pagiging produkto ng isang broken family. Naging palaboy, pinagkakasyang isang pirasong pandesal sa buong araw at naliligo at naglalaba sa mga pampublikong palikuran. Kaliwat kanan ng mga raket sa pagsasayaw at pagtuturo para lang maitawid ang mga pangangailangan. Pero sa gitna ng kanyang masaklap na buhay, may sumilip na pag-asa. It was me winning an MTAP competition nung grade 7 po talaga against one of the most prestigious high school in our province po at that time. Para pagkakita ko sa question, yun yung sagot. Parang Mm-mm. gano'n. Pinasulat ko po sa teammate ko and we ended up being the only team who got it right. So we won first place and I didn't know how big of a deal it was until we went home. Ultimately, yung municipality po namin so proud. Even the mayor announced it. Kalaunay, naging daan din ang munting tagumpay na ito para sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya ng Ateneo. I was a freshman po. Parang at first I was really hesitant because common connotation, quote unquote, Ateneo is an elite school. But ultimately, I'm just beyond grateful po sa mga classmates ko, sa mga professors ko, sa mga organizations sa sinalihan ko, Ateneo Economics Association, Gabay, Loyola Gaming Company of Ateneo Dancers, and also the officers that helped me for my um, positioning in the Ateneo. Sa kanyang viral Facebook post, masayang ibinahagi ni Eugene na sa kabila ng kanyang estado sa buhay, pinaramdam sa kanya ng Ateneo na siya ay mahalaga. I thank all of the people who believed in me, the Hilongos National Vocational School family, my classmates, my friends, Tita Lot Lot, Lola Aria, my mother's side, my father's side even, my mga pinsan, Achis, Tito, Ninong, Ninang. Ultimately, I just want them to know that I'm beyond grateful for all of the help that they've given me and that I wouldn't be here today without them. Nagtapos si Eugene sa honors program ng kursong Bachelor of Arts in Economics. Bit-bit din ang pagkilala bilang honorable mention. Gayon din para sa third best undergraduate thesis in Economics. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa renewable energy sector bilang isang portfolio management analyst at kasalukuyan ding nag-iipon para magkamit ng master's degree at ng kanyang sariling bahay. Ano bang mensahe mo para sa mga iba ding kabataan na nanggaling din sa isang broken family? I may not promise that life would be easy, but at the end of the day, if you think that no one is believing in you, no one is loving you, or no one is supporting you, then let my voice be that voice. That let it serve as a reminder that kung wala na naniniwala sa inyo, nandito ako na patuloy kayong ipagdarasal, patuloy na maniniwala, magmamahal at susuporta sa inyo, whatever your endeavor is. So, yeah, padayon lang. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.